Isang magandang pagbati sa inyong lahat, lalo na sa mga nakikinig ng aking channel. Ang kwentong kakilakilabot ng Masbate. Sa bayan ng Masbate, may isang babaeng kilalang kilala sa kanilang lugar, si Maria Labu. Siya'y isang simpleng baybahay na may 2 anak at ang kanyang asawa ay isang sundalo. Sa unang tingin, wala kang mapapansin na kakaiba kay Maria. Isang araw, napagdesisyonan niyang magtrabaho sa ibang bansa bilang kasambahay upang matulungan ang kanyang asawa sa mga gastusin. Lumipas ang ilang buwan, bumalik si Maria sa Masbate, ngunit may kakaibang nagbago sa kanya. Tahimik siya at bihira na siyang makipag-usap. Madalas ay nakatitig siya sa kawalan na parang malalim ang iniisip. Isang gabi, dumating ang asawa ni Maria galing sa trabaho at nadatnan niyang magulo ang bahay. Tila may matinding kaganapang nangyari. Hinahanap niya ang kanilang mga anak, pero wala ang mga ito. Sa kusina, naamoy niya ang kakaibang halimuyak ng nilulutong ulam ni Maria. Nasaan ang mga bata? Tanong ng asawa ni Maria na puno ng kaba. Tahimik si Maria habang patuloy sa pagluluto. Nang sumilip ang asawa sa kaldero, nanlambot ang kanyang tuhod sa nakita. Hindi siya makapaniwala. Ang laman ng kaldero ay ang pira-pirasong bahagi ng kanilang mga anak. Sa takot at galit, tumakbo ang asawa ni Maria palabas ng bahay. Nang subukan niyang pigilan si Maria, tumingala ito at tumambad ang isang malahalimaw na mukha. Matalim ang mga mata at tila bangis ng isang aswang. Mula noon, nagsimulang maghasik si Maria ng lagim. Tinagurian siyang Maria Labu dahil sa alamat na habang siya'y tumatakas, sinugatan siya ng kanyang asawa sa mukha gamit ang itak. Ngunit hindi siya namatay. Ang hiwang iyon, ang tanda na dala-dala niya hanggang ngayon, at sinasabing naglalagalag pa rin si Maria Labu, naghahanap ng bagong biktima. Hanggang ngayon, ang kwentong ito ay isa sa mga pinag-uusapang alamat ng Masbate. Madalas na ikinikwento ng mga matatanda tuwing gabi upang balaan ang mga kabataan na huwag magpapaabot sa 10 oras ng gabi, lalo na't kung nasa malalayong baryo ka, dahil baka si Maria Labu ang masalubong mo. Kaya naman hanggang ngayon, nananatiling buhay ang takot at kaba sa bawat sulok ng Masbate. Tuwing binabanggit ang pangalan ni Maria Labu, maging ang mga bagong henerasyon ay lumaki na sa mga kwentong babala tungkol sa kanya. Kapag sumapit na ang dilim, nagsasara ang mga pinto at bintana, at ang mga batay mabilis na pinapauwi ng kanilang mga magulang. May mga nagsasabi na patay na si Maria Labu, at ang iba naman ay sinasabi na buhay pa ito, at ito'y pakalat-kalat lang sa ibang bahagi ng lugar, ay hindi matatahimik at patuloy na naghahanap ng mga biktimang maialay para sa kanyang di maipaliwanag na gutom. Maraming kwento ang nagsisilang ng iba't ibang version ng kanyang kababalaghan, ngunit iisa lang ang malinaw: hindi dapat ipagwalang bahala ang mga kwento ng mga nakakasaksi sa kanyang kakaibang presensya. Ang mga ilaw sa mga malalayong baryo ay madalas namamatay kapag malapit si Maria Labu. Ang kanyang mga hakbang ay tila walang tunog, ngunit ang malamig na hangin na dala nito ay nagpaparamdam ng kanyang presensya. Labis na ikinababahala ng mga naninirahan sa Masbate ang kwento ni Maria Labu, kaya naman
Ang karamihan ay labis na nag-iingat tuwing sumasapit ang gabi. Ang mga naninirahan sa Masbate, lalo na sa mga liblib na baryo, ay nagiging mas mapagbantay. Tuwing magtatakip silim, sinisigurado nilang walang tao sa labas ng bahay at sinisirado ang mga bawat bintana at pintuan. Naniniwala silang ang malamig na hangin ay hudyat ng pagdating ni Maria Labu. Ang mga matatanda ay madalas nagbabala sa mga kabataan, huwag maglalabas kapag madilim na at siguraduhin wala kang iiwanang bakas na bintana dahil si Maria Labu ay laging naghahanap ng susunod na biktima. Ang alamat ni Maria Labu ay nananatili sa kamalayan ng mga tao at kahit maraming taon na ang lumipas, patuloy itong nagdudulot ng takot at pagkabahala. May mga nagsasabi na nararamdaman nila ang malamig na simoy ng hangin sa kanilang likuran na parang may sumusunod sa kanila. May iba naman na nakakakita ng isang babaeng walang mukha naglalakad sa gilid ng kalsada sa mga 10 oras ng gabi. Minsan, may mga nagkukwento na nakakarinig sila ng mahihinang iyak ng mga bata na tila nagmumula sa kadiliman, mga tunog na halos hindi marinig ngunit sapat upang magdulot ng hilakbot sa sinumang makarinig nito. Ayon sa iba, ang mga tunog na ito ay ang mga kaluluwa ng mga nawawalang bata, mga biktima ni Maria Labu.